Ito ang mensahe ng Panginoon sa araw na to. 1 John chapter 4 verse 4. Yan po. Umpisahan natin sa verse. 1 John chapter 4 verse 4, sabi dito, "Little children, you are from God, and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world." Yan ang mensahe natin ngayon. So ang mensahe natin ay pinamagatan ko, greater is he that is in me. Pakisabi sa sarili mo, greater is he that is in me. Sino yung nandyan sa kaloob-looban mo na napakalakas? Mga kapatid, hindi ka pala mahina. The moment na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sa sarili mo tagapagligtas at pinatira mo siya sa iyong puso, meron ka ng greater na nandito sa puso mo. Amen. Amen, no? Greater is he that is in me. Kikilalanin po natin yung di na yan. Okay? Kikilalanin po natin yan. Sa Tagalog, mga anak, kayo ngay sa Diyos na napagtagumpayan ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Mayroon ditong pinag-uusapan na dalawang uri ng espiritu. Okay? Sabi dito, the contrast here is between the spirit of Christ and the spirit of Antichrist. May dalawang pinag-uusapan sa passage ng 1 John chapter 4 verse 4. Pinag-uusapan ho dyan yung espiritu ni Kristo at espiritu ng Antikristo. Alam nyo, maraming mga scholar o maraming sa panahon natin mga Kristiyano, ito ho ang inaabangan, yung paglitaw, paglabas ng Antikristo. Dahil yan ho ay mga sign na mga sa huling mga araw, which is so, malalaman natin ngayong araw na to na matagal na ho may Antikristo. Okay? Sabi dito ho, ang pag-uusapan natin ngayon ho ay ang espiritu ng Diyos at ang espiritu ho ni Satanas. Hindi ho lahat ng espiritu ay galing sa Diyos. Pero ulitin ko sa inyo, hindi lahat ng manghuhula, hindi lahat ng propeta ay galing sa Diyos. Ngayon, pag hindi galing sa Diyos ang nagpa-prophecy, kanino siya galing? Galing siya sa demonyo. Kasi, nung nakaraang linggo, sabi ni Pablo, yung dalagitang bata, nagpa-prophecy siya, at ang sinasabi niya sa kay Pablo, itong mga taong ito, mga lingkod to ng Diyos. Anong ginawa ni Pablo? Dahil paulit-ulit na sinasabi ng babae, dahil dikpit-dikpit niya yung masamang espiritu sa katauhan niya, nainis si Pablo. Ano sabi ni Pablo doon sa masamang espiritu? Sa pangalan ni Jesus, lumabas ka sa batang yan. Yung bata ho, lumaya. At yung masamang espiritu, yung demonyo, ay lumayas. So take note, dalawa pala talaga espiritu ang nagmamanifest at kumikilos sa mundo. Kapatid, ingat ka kung anong espiritu ang wini-welcome mo sa buhay mo. Dahil dalawa lang naman. Okay? Ang espiritu ng Antichrist at espiritu mismo ni Kristo. Okay, paano natin malalaman kung anong uri ng espiritu ang meron tayo? Siyempre, ang sagot, kailangan natin i-test kung anong uri ng espiritu ang meron ng isang tao. Okay, pwede mo i-evaluate ang sarili mo sa mga panahon na to. Unang 1, chapter 4, verse 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Alam niyo, ang claim ng mga bulaang propeta, kinakausap sila ng Espiritu Santo. Claim din nila yon. Grabe, kinakausap niya ang Diyos. Sabi ko, nakakatuwa naman itong tao na to. Kasi alam niyo, paano mo siya i-evaluate na hindi na totoo? Kasi nung panahon, nung papunta na sa bagong tipan, pahirap na ng pahirap at palayo na ng palayo at hindi na nangungusap ang Diyos sa personal sa tao. Pero siya ho, ang linaw daw na pakikipag-usap niya sa Diyos. At talagang literal sinasabi niya, nung nakaraang December, pag hindi daw tayo nakaabot sa pirmahan, hindi ka maliligtas. Kaya hindi ka kasama sa maliligtas. Kung narinig mo yung tao na yun, naniwala ka sa kanya, hanggang ngayon kabado ka sa kaligtasan mo. Pero praise the Lord, binabasa natin ang salita ng Diyos at alam natin yung espiritu na nasa kanya, hindi espiritu ng Diyos, then bulangang propeta siya. Okay? Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Marami na ho. Kapag hindi nyo tinest, kapag hindi nyo sinubok yung espiritu na nandun sa kanya at maniniwala ka agad-agad, kapatid, maliligaw ka. Maraming mga simbahan na nagsasabi sila lang ang maliligtas, sa kanila lang ang kaligtasan dahil sila lang daw ang inausap ng Diyos. Mga kapatid, hindi ho totoo yun. Okay, tuloy natin. Yan ang sabi ng 1 John chapter 4 verse, marami na daw huwad
ng mga propeta sa mundong ito. Sinasabi yan ni John, matagal na panahon na. So mamaya titingnan natin yung date niyan. Okay? Pangalawa hong gagawin natin, para hong malaman natin kung talagang galing sa Diyos ang Espiritu, number one, iti-test natin. Pangalawa, kailangan i-recognize natin kung yung Espiritu na yan ay mula sa Diyos mismo. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Sa simbahang ito, inihahayag na si Jesus ay dumating bilang tao, bilang Diyos na nagkatawang tao. Kapatid, nasa tamang kasimbahan. Dahil tinuturo sa simbahang ito na si Jesus ay talaga nagkatawang tao. Tama? Sa ibang simbahan, naniniwala sila ganito, si Jesus ay tao lang talaga. Ang salitang tao lang talaga, ibig sabihin walang pinanggalingan. Pero si Jesus Christ, dahil Diyos siya na nagkatawang tao, may pinanggalingan siya. Diyos talaga ho siya. So ngayon malalaman natin na ang simbahang ito ay nasa Espiritu ng Diyos dahil inihahayag natin na si Jesus ay nagkatawang tao o pumunta sa sanlibutan bilang tao. Bakit kailangan gawin ng Panginoong Hesus yan? Una, nagkatawang tao siya para maunawaan niya yung mga kahinaan meron tayo. Pareho. Alam niyo bang hindi nagugutom ang Diyos? Pero paano malalaman ng Diyos na nagugutom ang tao, nagkatawan siyang tao, para malaman niya ang kalalagayan kung ano ang pakiramdam na nagugutom? Amen. Nagutom po ba si Jesus? Amen. Nag-fasting si Jesus Christ ng 40 days and 40 nights, nagutom siya. Alam niyo, sa totoo lang, alam kasi na si Satan at that time, o yung Diablo at that time sa lugar na yon, wala siyang kabilib-bilib kay Jesus Christ. Kasi inaalam pa lang niya, hindi naman siya all-knowing, inaalam niya kung si Jesus po ba talaga ay anak ng Diyos. Kaya nga sabi niya, sa pangalawang tukso niya, kung ikaw ang talagang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil nasusulat, alam niyo si Satanas, nagbabasa din ng Bible. Ikaw, nagbabasa ka ba? Galingan mo, kasi mas magaling si Satanas. Nagbabasa din si Satanas, nagdi-devotion pa. Sorry sa word. Araw-araw siya nagbabasa din. Kasi bakit po, si Satanas walang ibang babanggitin yan, kundi katotohanan din, para ikaw masilo. Okay, alam niyo, may kinote si Satanas, di ba? Nasusulat, pag nagpatihulog daw ang anak ng Diyos, nasusulat, sabi niya, hindi papayag ang iyong ama na ikaw ay matisod sa bato. Nasulat po yun saan? Sa awit. Sabi ko, nabasa din para sa Satanas yun. Siyempre, paano din niya mababasa? Habang sinusulat yun ng propeta, binabasa niya. Ito, si Satanas ay nandito lang sa tabi-tabi. Andyan lang siya. Okay? Sabi dito, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila, naririnig na ninyong ito'y darating at ngayon nga ay nasa sanlibutan na. Matagal na na mayroon anti-Kristo. Okay? Alam nyo, ito yung dating yan. Nasulat ang 1 John, ang aklat ni Juan. Itong unang Juan ay ang sumulat din yan, yung si John, si Juan. John the Beloved ang sumulat yan. Okay, yung 1 John, 2 John, 3 John, siya din na sumulat at siya rin na sumulat ng pahayag. So 5 ang sinulat ni John, John the Beloved. So yan ay nasulat around Christ after death, 85 to 95 AD. Is nasulat na po ito at gaano katagal na yan? Around 1,900 years. Ibig sabihin 1,900 years so bago tayo, mayroon ng Antikristo noon pa. Okay, sabi ni John. Patuloy natin Okay, ano ibig sabihin ng Antichrist? The word Antichrist means against Christ. Yan ang pinaka-root word ng Yung word na anti, it means against. Ayaw. Okay, sino ang espiritu na ayaw kay Jesus Christ? Si Satanas. Satan is the ultimate spirit against Christ. He is the father of lies. Si Satanas ang ama ng mga sinungaling. May nagsisinungaling pa po ba dito? O huwag ka na magsinungaling. Ikaw yun. Okay? So ang Diablo ang ama ng mga sinungaling. O ang ama ng kasinungalingan. Pangalawa, he is the father of lies and is against truth. Si Satanas ayaw talaga ng katotohanan. Kaya nga yung pagsimba mo ngayon dito, may pagsubok ka naranasan, ayaw ni Satanas na magsimba ka. Dahil alam ni Satanas, pag nagsimba ka, makaririnig ka ng katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen po ba? Alam niyo po ba ang katotohanan lang ang tanging paraan para lumaya ka?
Pag may nagsabi sa'yo na pangit ang ugali mo, yun ay totoo. Pero ayaw mong tanggapin. Alam niyo ba, sa lahat daw ng lahat ng tao sa mundo, Pilipino lang ho, ang grabe ho magtampo. Pasensya na po kayo, kasama ko. Pilipino daw, kasi sa ibang bansa, mga Amerikano, nagmumurahan, ang sakit ng mga salita nila, pero nagsasalo. Tapos wala na daw yun. At sabihin, nag-usap, nag-away, nagtalo. Ewan ko kung totoo ito sinasabi ko kay Timay. Alam niya, Timay, nagpintuan kami isang beses. Nagsisigawan, pero magkakabati na. Nag-I love you na naman. Sa Pilipino, pag sinabi sa Pilipino, okay na tayo ha, nag-away. Okay na tayo ha, sabi ng Pilipino, oo. Pero 3 years yun. Hindi na masusundan yun kasi 3 years na kasunod. Pero ano sabi? Bati na daw. Grabe daw talaga Pilipino. Mga kapatid, Kristiyano na tayo. Tama? Kung may katampuhan ka, may nakaaway ka, hindi na Pilipino, Kristiyano ka na. Yan, tapos na. Pwede ba yun? Mga Kristiyano, nakakatakot to. Oh, quote-in-quote, Pilipino. Okay, Pilipino, yes, normal. Pero pag Kristiyano na pinag-uusapan, nakakaya na yun. Kristiyano na nagtampuhan pero hindi na nag-usap. Magkatabi lang sa upuan. Kada simba nagtatabi pero hindi nag-usap. 3 years. Pero bati na daw sila. Paano kaya yung ganon? Okay? Ayaw ni Satanas ang katotohanan dahil ho ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Mga kapatid, kung may nagsabi sa iyo ang sama ng ugali mo, tinanggap mo yun at nagbago ka, then bless ka. Kasi bakit po nalaman mo yung totoo? Pinakamahirap na ugali ng isang Kristiyano sinungaling. Na kahit ang sama-sama na ng asal ng kasama niya, sinasabi pa rin, bait mo. Ayos ka. Kaya yung mga leader niya, ng mga matitikas magsalita, pasensyahan niyo na sila, pero tama yung sinasabi nila. Kaya nagsabi na ba sa iyo ang maldi-maldita mo? Kailangan mo talaga magsabi. Okay, may mataba pa dito? Huwag ka ba, ano kung tatawagin ka mataba? Huwag ka magagalit. Totoo naman eh. Oh, nag-iimin na yung mga matataba. E paano yung mga hindi nakatatanggap na mataba? Alam nyo, pag may nagsabi sa iyo ng ganyan, sinasabi sa iyo ang totoo kasi gusto kanya mag-diet ka. Possible, gusto kanya mag-diet o pangalawa, concern siya sa iyo, hinay-hinay na. May nagtatawanan isang beses, may nabasa ako, sabi niya, alam mo dati kang Coca-Cola ngayon, Yakult, Gasol. Sorry sa word. Pero kailangan mo marinig yung totoo. Alam mo, purihin ka ng purihin, ang laki-laki na nakatama mo, sabihin ka pa rin, alam mo. Kaya hindi ho maganda. Nagbongkulahan na. Alam mo sa simbahan na to, kung puro tayo nagsasabi ng totoo, wala na magsisimba. Hindi ho, totoo lang ha. Pasensya na kayo ha, kailangan natin magsalita ng totoo. Dahil ang kasinungalingan galing sa kaaway. Amen. May kilala ka bang matampuhin? May kilala ka bang hindi na maldita? Anong kabalitaran sa lalaki? Ang tawag sa mga lalaki naman? Maldito, parang pangit, no? O? Suplado. Sabihin mo talaga siya nang magbago naman. Okay? Lalo kapag mayabang, pag Kristiyano na, tas yung mayabang na, pinakamatibay na magagawa ng kapatiran, sabihin mo sa kanya, ang yabang-yabang mo. Pag may nakagawa niyan dito, hahangaan ko. Hahangaan ko. Alam nyo, maganda, isa sa number 1 na hangaan mo, pag ang asawa mo, totoo sa'yo. Sino ho number 1 nagagalit sa atin? Asawa natin. Kasi ang tawag sa atin ng mga asawa natin, ikaw yung pinaka-paborito niyang tao. Hindi niya naman pwede punahin yung iba. Ikaw pupunahin kasi ikaw yung paborito niya. Tama? Nagugulat mo ba kayo sa mga may asawa? Galit na sa kapitbahay, galit na sa pamilya, sa ibang pamilya. Pero ikaw ang pagpupuntunan kasi ikaw yung paborito niya. Ang pangit naman. Pangit, sabi. Pero sa realidad, ganun talaga. Sabi ko sa asawa ko, kasi kami mag-asawa ko, kami matindi kami mag-usap, matindi kami magbasagan. Talaga sinasabi namin sa isa't isa. Kung ano yung mga bagay na kailangan na sutulin, anong bagay na masama na, kasi walang ibang magsasabi nun, but unless na lang yung tao talagang totoo nagmamahal sa iyo. So ang katotohanan ho, ayaw ni Satanas dahil sa yung ama ng kasinungalingan. Sabi dito, he is called the ruler of this world. Siya ho ang pinuno ng sanlibutan at ang pinakamasama at ang sabi dito, the God of this world. He is the spirit who is now at work in those who are disobedient. Siya ho ang espiritu ho na ngayon ho ay nasa mga tao ho matitigas ang ulo. Kaya ho may mga tao tayo na pray ng pray
na kailangan makabalik na sa gawain ng Panginoon, sa Diyos mismo makabalik na, hindi makabalik-balik kasi nandun na sila sa kapangyarihan ni Satanas. Pero huwag mo tayo manginawa na ipag-pray sila na yung bandage, maputol, mawasak, yun ho ang ating assignment bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Okay, matatapos na ho tayo. Okay, tuloy natin ho. Satan, sabi dito, Satan uses false prophet to lead people away from Christ by deceiving them with a false view of Jesus. Alam niyo ba ngayon may isang relihiyon na pag sinabi ho si Jesus, tinitwist nila ang katotohanan. Alam niyo, pag nag-aaral kayo ng Biblia, lalo pag nandun kayo sa Bible School, pag-aaralan niyo doon na talagang maraming mga tao nag-aaral sa Biblia na hindi na naniwala sa Biblia. Paano kaya nangyari yun? Nag-aaral ka ng Biblia, tapos ang pinakadulo mo, sa 4th year mo, dininay mo na ang Bible, kasi alam niyo kung bakit ito. Pinag-uusapan sa Bible School kung ano ho ang naging depekto ng mga Biblia dahil napakarami na nitong salin. Alam niyo yung hawak na Bible mo ngayon, yung hawak na Biblia mo ngayon, magkaiba ang salin niya sa salin nito. Ang tanong, maniniwala ka pa rin ba na 100% tama pa rin yung binabasa mo? Alam niyo ang sagot? Amen. Huwag kang magdududa na porke may narinig ka, ay iba salin ng Bible mo, mali yan. Huwag kang maniniwala doon. Dahil kapag may mali sa salin ng Bible, mali na yan lahat. Hindi ka na maniniwala isang araw sa Bible. Yung hawak mong Biblia, kaya nagkaganyan yan, kaya nagkaroon ng version na yan, dahil ikaw ang inaabot yan. Yan talaga yung lapat na lapat sa'yo. Maniwala ko kayo, kung ang gagamitin kong Bible verse sa simbahang ito ay King James Version, mahihirapan tayong lahat. Lalo sa mga Bisaya, kapag inilapat mo sa kanila yung Tagalog version, hindi mo sa kanila nagsisingkin. Kailangan nila ng Bible na translated din sa Cebu. Kapag binasa nila yun, alam nyo, binabasa pa lang nila, naluluha na sila. Kaya kung bibili kayo ng Bible, alamin mo kung ano yung version na lapat sa'yo. Dahil mas madali mo siya mauunawa. Okay? Sabi dito, yet Satan, okay, dito na tayo. Sabi dito, it keeps people in the bondage of sin and in darkness. Yet Satan is not powerful as God. And John reminds the believers in 1 John chapter 4 verse 4 that greater is he that is in, sabi dito, that greater is he that is in believers than he that is in the world. Pinaalala dito ni John sa atin sa passage na mas malakas ang Diyos na meron tayo kaysa Diyos na sanlibutan ito. So yung mga taong kumikilala sa Diyos, yung mga taong nakikinig sa Diyos, yan yung mga tao na nakikinig sa Diyos. Kaya pag Sunday, alamin mo na sa sarili mo, Lord, bakit parang wala akong kagana-gana makinig ng salita mo, Panginoon? Evaluate mo ang sarili mo, Lord, sa iyo pa ba ako? Sa Diyos pa ba ako? Ang layo-layo na natin sa Diyos. Pag naramdaman mong malayo ka sa Diyos, kapatid, sabi ng Biblia, seek me and you will find me. Hanapin mo ang Diyos at matatagpuan mo siya. Kung buong puso mo siya hahanapin, puso ang gagamitin pag hinahanap ang Diyos. Hindi ho mata, puso. Alam niyo ang Diyos nandun sa bahay niyo ngayon. Naniniwala po ba kayo dyan? Ang Diyos ay kasama mo sa trabaho mo. Amen. Paano mo nararamdaman? Lord, parang ang layo-layo ko na sa'yo. Samantalang ang Diyos nandun sa trabaho mo. Ang Diyos nandun sa school mo. Ang Diyos, kung nasaan ka, nandun siya. Bakit ang layo mo? Kasi mayroong something na gap. Ano? Kasalanan. Ramdam mo naman yan eh. Nagbabiyahe ka ba? Ramdam mo, Lord, ang sarap sa pakiramdam, nasa biyahe ko yun. Napakapayapa ng puso ko kasi kasama kita. Verse John chapter 4, matatapos na. Sila ay makasanlibutan, kaya mula rin sa sanlibutan ang tinuturo nila at nakikinig sa kanila mga makasanlibutan. Ito tayo. Ngunit kayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga, natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Yung mga tao ho na nakikinig sa mga ngaral ng Diyos ay galing sa Diyos. Pero yung mga tao ho na talagang iwas sa salita ng Diyos, sa mga ngaral ng Diyos, yan yung mga tao wala pa sa Diyos. Yan yung kailangan natin i-win. Mga kapatid, pakiusap, i-win natin sila habang may panahon pa. Tayo sa Diyos at napagtagumpayan na natin ang mga huwad na propeta dahil higit na mga pangyarihan ng Diyos na nasa atin kaysa Diyos na mga makasanlibutan. Take note, tingnan niyo yung magkaiba. Yung Diyos na malaki sa Diyos na maliit. So yung Diyos na mga makasanlibutan ay small d. Okay, baka ho nagagawa natin. Okay? So, last na verse. Okay, 1 John chapter 4 verse 4. Mga anak, kayo ngay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta
sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Kapatid, ikaw yung anak ng Diyos na kaya na magtagumpay sa tukso ng mundo. Sino dito nagtatagumpay na sa tukso ng mundo? Kasi mas malakas yung Diyos na nasa iyo. Amen po ba? Pag may nagalok sa iyo ng mga bagay na alam mong kasalanan, natatanggihan mo na dahil mas malakas ang Diyos na nasa iyo kaysa sa kasinungalingan ng mundong ito. Kapatid, yung daladala mong Diyos ay hindi basta-basta. Napakalakas na Diyos na yan. Amen o? Yan o ang mensahe natin sa oras na ito. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. At minsan pa po, magandang tayo ng isang awiting pa sa Panginoon.